Mababakas yung pagod sa mukha ni Kaiser habang hinihilot yung kaniyang sintido. Kanina pa siyang 6:00 ng umaga gising at sunod-sunod yung kanyang business meetings. Mula sa pakikipag-usap sa mga investors hanggang sa pagpirma ng mga kontrata para sa kanyang bagong construction project. Hindi na siya nakakuha ng pagkakataon na kumain ng maayos. Yung kaisa-isang laman ng tiyan niya simula kanina ay iyong malamig na kape na hindi niya man lang naubos dahil sa pagmamadali. Lalong sumama yung timpla ng kanyang mood nang makita yung malakas na buhos ng ulan sa labas ng salamin ng sasakyan niya. Yung kalsada ay unti-unti nang nagiging malaking lawa dahil sa baha at yung traffic ay halos hindi na gumagalaw. Ano ba naman yan? Bakit ngayon pa bumuhos ng ganito kalakas? Malilate pa ako sa susunod na meeting ko sa Makati. Kuya, wala na bang ibang shortcut? Sir, wala na po talaga. Stuck na po tayo rito sa baha. Mas mabuti pong tumabi muna tayo rito sa gilid kasi baka pasukin na ng tubig tong makina natin. Bumuntong hininga si Kaiser at tumingin sa labas. Gutom na siya. Yung kanyang tiyan ay nagsisimula ng humapdi. Isang pakiramdam na hindi niya madalas maranasan dahil sanay siya sa mga fancy restaurants at on-time na meals. Pero ngayon, sa gitna ng baha at ulan, walang kahit anong makikitang kainan sa paligid. Sige, itabi mo muna. Mukhang matatagalan pa bago humupa yung ulan na to. Nang maitabi yung sasakyan, binuksan ni Kaiser ng kaunti yung bintana para suminghot ng sariwang hangin. Pero yung amoy na pumasok ay amoy ng pritong pagkaing kanto. Doon niya napansin yung isang tindero ng fishball na nakasilong sa ilalim ng isang malaking payong na kulay blue at orange. Usok na usok yung kawali nito at maraming mga taong nakikisilong din yung nakapaligid habang kumakain. Fishball? Ngayon lang ako makakakain yan kung sakali. Pero sa sobrang gutom ko, parang kahit ano, papatulan ko na. Sir, gusto niyo po ba bilhan ko kayo? Wag na. Bababa ako. Gusto ko ring makalanghap ng hangin. Kinuha ni Kaiser ang kanyang payong at bumaba ng sasakyan. Dire-diretso siya sa pwesto ng tindero. Manong, magkano yung isang baso nito? Ay sir, 5 pesos po yung 3 piraso. Kayo na po bahala kumuha rito. Ito yung stick. Isawsaw niyo na lang po dun sa garapon. Tumingin si Kaiser sa garapon ng sauce. Medyo malabo na yung kulay nito at punong-puno ng sili tsaka hiniwang sibuyas. Marami na ring ibang tao yung nagsasawsaw doon. Pero dahil sa sobrang hapdi ng tiyan niya, hindi na siya nag-isip pa ng malalim. Kumuha siya ng isang basong puno ng fishball tsaka kwek-kwek. Pagkatapos ay sunod-sunod niyang isinawsaw sa sarsa na medyo kakaiba yung amoy. Medyo maasim na parang matagal nang nakabilad. Pwede na rin. Masarap naman pala to kahit papano. Sige lang sir, tikman nyo rin yung kikiam namin. Bestseller namin yan dito sa kanto. Sige, dagdagan mo pa. Gutom talaga ako, Manong. Kanina pa ako walang kain dahil sa mga meeting na yan. Habang kumakain, pinapanood ni Kaiser yung ulan. Matapos niyang maubos yung 2 baso ng fishball, nagbayad siya at bumalik sa kotse. Sir, ayos lang ba kayo? Mukhang marami-rami yung nakain nyo ah. Oo, ayos lang. Medyo nawala yung hapdi ng tiyan ko. Tara na, mukhang tumitila na yung ulan. Subukan natin humabol sa opisina. Muling umandar yung sasakyan, pero makalipas ang 30 minuto, habang nasa gitna pa rin sila ng mabagal na daloy ng trapiko, biglang naramdaman ni Kaiser yung isang kakaibang pakiramdam sa kanyang bituka. Hindi na ito yung hapdi ng gutom. Isa na itong malakas na kulo na para bang may nagrarally sa loob ng tiyan niya. Kuya, parang sumasakit yung tiyan ko. Ha? Baka po sa nakain nyo kanina, sir. Sabi ko naman sa inyo, medyo delikado yung sauce sa kanto kapag hindi sana yung tiyan nyo. Hindi ko alam, pero parang may gustong lumabas. Bilisan mo, humanap tayo ng gasolinahan o kahit anong building na pwedeng pasukan. Namutla si Kaiser. Yung kanyang noo ay nagsimula ng pagpawisan kahit malakas yung aircon. Ramdam niya ang bawat lubak ng kalsada at bawat galaw ng sasakyan ay parang nagpapabilis sa emergency na nararamdaman niya.
Kuya, hindi ko na talaga kaya. Itigil mo na kahit saan. Sir, wala pong gasolinahan dito. Pero teka, may nakikita akong karinderya sa unahan. Yung kulay green na bubong. Mukhang bukas pa sila. Sige, doon na. Kahit saan. Basta may banyo tsaka pagkain. Mabilis na itinabi ng driver yung sasakyan sa tapat ng isang maliit pero malinis na karinderya. May signboard ito na Lumeng's Pansitan at Lutong Bahay. Hindi na hinintay ni Kaiser na pagbuksan siya ng pinto. Halos tumakbo siya palabas ng sasakyan habang hawak yung kanyang tiyan. Pagpasok niya sa loob, sumalubong sa kanya ang amoy ng masarap na ginisang bawang at saka sibuyas. May isang dalagang nakasuot ng apron na abalang nagluluto sa likod ng counter. Siya, si Lumeng, yung may-ari ng karinderya. Magandang hapon po. Pasok po kayo. Ano pong order nila? Mainit po yung pansit namin. Miss, isang order ng pansit. Pero sandali lang. Nasaan yung banyo nyo? Ah, dun po sa likod, sir. Kaliwa lang po paglampas ng kusina. Hindi na sumagot si Kaiser. Kumaripas siya ng takbo papunta sa direksyon na itinuro ni Lumeng. Halos madulas pa siya sa pagmamadali. Naiwang nagtataka ang babae. Grabe naman yung lalaking yun. Mukhang yayamanin pero parang hahabulin ng kung ano. O siya, luto na tong pansit. Ihanda ko na lang. Inihanda ni Lumeng yung isang plato ng espesyal na pansit gisado. Puno ito ng sahog. May atay, may hipon at sari-saring gulay. Ito yung kanyang pride at joy. Yung recipe na ipinamana pa sa kanya ng kanyang nanay. Pagkalipas ng ilang minuto, lumabas si Kaiser mula sa banyo. Medyo maaliwalas na yung mukha niya pero halatang hapo pa rin. Umupo siya sa isa sa mga mesa at dinalhan siya ni Lumeng ng tubig. Eto po yung tubig, sir. Ayos na po ba kayo? Mukhang namumutla kayo. It's fine. Gutom lang to. Yung pansit ko. Eto na po, mainit-init pa. Siguradong mawawala yung gutom niya rito. Ako mismo nagluto niyan. Inilapag ni Lumeng yung plato sa harap ni Kaiser. Dahil nga sa kanyang laban sa banyo, lalong naramdaman ni Kaiser yung gutom. Kinuha niya yung tinidor at nagsimulang kumain. Sa unang subo, nanahimik siya. Masarap nga. Iba yung timpla. Hindi gaya ng mga pansit sa hotel na puro palamuti lang. Masarap ah. Ikaw talaga yung nagluto nito? Opo, sir. Fresh na fresh po yung mga sangkap niyan. Dito sa karinderya ko, hygiene yung #1 priority ko. Ngumiti si Lumeng habang pinapanood yung customer niyang kumain. Marami ring ibang customer sa loob. Mga construction worker, ilang estudyanteng sumisilong sa ulan, at mga kapitbahay. Masaya yung atmosphere sa loob ng karinderya. Pero sa kalagitnaan ng pagkain ni Kaiser, biglang tumigil yung kaniyang pagmuya. Nanlaki yung kaniyang mga mata. Yung tiyan niya na akala niya ay kumalma na, biglang nag-alboroto ng mas malakas kaysa kanina. Ramdam niya yung matinding pressure na hindi niya kayang pigilan. Oh no, hindi to pwede. Sir, may problema po ba? Bago pa makasagot si Kaiser, isang tunog na hindi kanais-nais yung umalingaw-ngaw sa buong karinderya. Sinundan ito ng isang masangsang na amoy na mabilis na kumalat. Bumulwak yung hindi inaasahan sa pantalon niya. Nanigas si Kaiser sa kanyang upuan. Yung mukha niya ay naging kasimpulan ng kamatis dahil sa sobrang kahihiyan. Tumigil yung lahat sa pagkain. Yung mga estudyante ay nagtakip ng ilong at yung mga construction worker ay nagsimulang magbulungan. Kadiri naman. Ano ba yan? May tae. Grabe. Sa gitna pa ng kainan. Nakakasuka. Tumingin si Lumeng kay Kaiser. Gulat na gulat at hindi malaman ang gagawin. Pero bago pa man makapagsalita si Lumeng, tumayo si Kaiser. Sa halip na humingi ng paumanhin o aminin yung pagkakamali niya, yung pride niya bilang isang big shot businessman yung nangibabaw. Kailangan niya maghanap ng sisisihin para hindi siya magmukhang kahiya-hiya. Anong klaseng pagkain to? Nilason mo ba ako? Itong pansit mo yung may gawa nito sa akin. Hala sir, hindi po. Malinis yung pagkain ko. Kakaserve ko lang yan sa inyo. Huwag kang magsinungaling. Pagkakain ko lang nito, ganito na yung nangyari. Marumi yung luto mo. Dapat sa inyo ipasara. Sumigaw si Kaiser ng malakas. Sapat na para marinig ng lahat ng tao sa loob at maging ng mga dumadaan sa labas. Dahil sa takot at pandidiri, isa-isang nag-alisan yung mga customer ni Lumeng. Yung ilan,
Hindi na nagbayad at tumakbo na lang palabas habang nagtatakip ng ilong. Sir, maawa po kayo. Huwag niyo pong sabihin yan. Marami lang nakakain yan ngayon. Sila po ba nagrereklamo? Wala akong pakialam. Sinisira mo yung kalusugan ng mga tao. Hinding-hindi na ako babalik dito. Dali-daling lumabas si Kaiser. Bit-bit yung kanyang kahihiyan na ibinaling niya sa galit. Sumakay siya sa kanyang kotse at iniwan si Luming na nakatayo sa gitna ng kanyang walang laman ng karenderya. Maluha-luha habang tinitignan yung kanyang nasirang kabuhayan. Yung amoy na iniwan ni Kaiser ay pilit niyang tinatanggal gamit yung makapal na Zonrox at sabon. Pero yung mas matinding amoy na hindi niya maalis ay yung masamang tingin ng mga kapitbahay. Sa loob lang ng ilang minuto, kumalat yung balita sa kanto. Yung Luming's pansita na dinadayo dahil sa sarap, ngayon ay pinag-uusapan na dahil nakakalason daw at pinagtataihan ng mga customer. Grabe naman yung lalaking yun. Alam ko sa sarili ko na malinis yung gawa ko. Bakit niya ako kailangan ipahiya ng ganun? Dumating yung assistant niya na si Aling Nena. Nakakarating lang galing sa palengke. Nakita nitong walang katao-tao sa mga mesa at si Luming ay mangiyak-ngiyak na naglalampaso ng sahig. Luming, ano nangyari dito? Bakit ang aga nating nagsara? At bakit amoy disinfectant yung buong lugar? Nay Nena, may lalaking kumain dito kanina. Nakasuit pa, mukhang mayaman. Pero bigla na lang siyang inubutan ng pagtatai habang kumakain. Tapos ako pa yung sinisi. Sinigawan niya ako sa harap ng lahat na nilason ko raw siya. Nako, yun ba yung kumakalat na balita sa labas? Sinasabi nila na marumi raw yung pansit natin. Luming, kakaunti na lang yung tao sa labas. Iniiwasan na itong pwesto natin. Wala namang katotohanan yun, Nay. Samantala, sa loob ng isang malaking opisina sa Makati, hindi mapakali si Kaiser. Nakapagpalit na siya ng damit at nakapaglinis. Pero yung tiyan niya, kumukulo pa rin ng bahagya. Nakaupo siya sa kanyang leather chair habang nakatingin sa labas ng bintana. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya yung nangyari. Buisit talaga. Ang dumi siguro ng karinderya yun. Mapapahiya ako sa mga kliyente ko kung hindi ako agad nakauwi. Biglang pumasok yung kanyang sekretarya na si Sarah. May dala itong tablet at mukhang seryosong mukha. Sir Kaiser, may problema po tayo. May nag-post sa social media tungkol sa nangyari sa isang karinderya. Hindi man po kayo kita sa video pero yung sasakyan niyo po na mukhaan. Tinatanong po ng PR team kung ano yung nangyari. Wala yan. Sinabihan ko lang yung may-ari na marami yung pagkain nila dahil nilason ako. Bakit pa pinapalaki yan? Sir, kasi po, may isa pang video na nag-viral bago ako pumunta sa karinderya. May kumuha ng video sa inyo habang kumakain kayo ng fishball sa kanto habang umuulan. Sabi ng mga netizens, yung sikat na CEO, kumakain ng street food. Nanigas si Kaiser. Bigla niyang naalala yung lasa ng fishball sauce na kinain niya kanina. Yung maasim na amoy, yung malabong kulay, at yung dami ng taong nagsasawsaw doon. Bigla siyang napahawak sa kanyang tiyan. Teka, yung fishball sauce. Kaninang kumakain ako. Napansin ko nga parang panis na yung sauce. Pero sa sobrang gutom ko, binaliwala ko. Po? Ibig niyo pong sabihin, hindi kayo sa karinderya na dali? Bago pa ako pumasok sa karinderya ni Luming, o kung ano man yung pangalan ng babaeng yun, masakit na talaga yung tiyan ko. Inabutan lang talaga ako doon. Napatakip ng mukha si Kaiser. Naisip niya kung paano niya sinigawan ang dalaga, kung paano niya ito pinahiya sa harap ng maraming tao, at kung paano niya isinisirito yung sarili niyang kapabayaan. Sir, kung ganun po, kailangan nating mag-issue ng apology. Kawawa naman yung may-ari ng karinderya. Balita ko po, naglalayasan yung mga suki niya dahil sa sinabi niyo. Apology? Hindi pwede. Masisira yung image ko. Isipin mo ako. Hihingi ng tawad sa isang tindera ng pansit dahil lang sa nagtai ako? No way. Hayaan mo na yan. Lilipas din yan. Pero hindi lumipas yung gabi na naging tahimik si Kaiser. Hindi siya makatulog. Naaalala niya yung mukha ni Luming, yung gulat at sakit na nakita niya sa mga mata nito nung pinahiya niya ito. Alam niyang mali siya, pero mataas yung pride niya. Kinabukasan,
Dumaan ulit si Kaiser sa kalsadang yon, gamit ang ibang sasakyan para hindi siya makilala. Huminto siya sa tapat ng karinderya. Wala ng tao. Yung mga kaldero ay nakatabi at si Luming nakaupo lang sa isang bench, nakatingala sa langit at mukhang malalim ang iniisip. Ganito ba talaga kalakas yung impact ng sinabi ko? Bakit parang ghost town na tong pwesto niya? Bumaba si Kaiser, suot ang shades at sombrero para hindi mamukhaan. Pumasok siya sa loob. Napatingin sa kanya si Luming na matamlay yung mga mata. Pasensya na po sir, wala na po kaming tinda. Sarado na po kami. Baka po habang buhay na. Bakit? Maaga pa. 10:00 pa lang ng umaga. Wala na kasing bumibili. Simula nung nangyari kahapon. Pinandidirihan na kami rito. Yung mga sangkap na binili ko kaninang madaling araw, mas sayang lang. Wala na akong pambayad sa upa nito sa susunod na buwan kung ganito lagi. Hindi nakapagsalita agad si Kaiser. Gusto niyang sabihin na, sorry, ako yung lalaki kahapon at hindi mo kasalanan. Pero umurong yung dila niya. Baka naman pwedeng gawan ng paraan. Masarap naman yung pansit mo. Tumayo si Luming at hinarap siya. Sa pagkakataong to, nakilala ni Luming yung boses ni Kaiser. Nanlaki yung kanyang mga mata at unti-unting napalitan ng galit yung lungkot sa kanyang mukha. Ikaw? Ikaw yung lalaki kahapon! Anong ginagawa mo rito? Para lalo akong asarin? Para tignan kung nagtagumpay ka ng sirain yung buhay ko? Wait, sandali lang. Relax. Hindi ako naparito para makipag-away. Anong relax? Alam mo ba na dahil sa kagaguhan mo kahapon, wala akong kinita? Ito lang yung inaasahan ko para makatulong sa pamilya ko tsaka sa pampaaral sa kapatid ko. Tapos darating ka rito. Mag-aala doon at sisirain lahat? Look, nalaman ko na. Baka nga hindi sa pansit mo yun. Siguro sa nakain ko bago ako pumunta rito. Baka? Ngayon sasabihin mong baka? Pero kahapon wagas ka kumakasigaw. Ngayon sabihin mo sa akin, paano mo mababalik yung mga customer ko? Paano mo lilinisin yung pangalan ng karinderya ko? Magbabayad na lang ako. Magkano ba yung lugi mo? Sasagutin ko. Lalong nagalit si Luming. Kumuha siya ng isang basahan at ibinato ito sa mesa sa harap ni Kaiser. Akala mo ba lahat nadadaan sa pera nyo? Ang kailangan ko hindi limos. Yung kailangan ko, bumalik yung dangal ng karinderya ko. At dahil ikaw yung sumira nito, ikaw yung mag-aayos ito. Anong ibig mo sabihin? Simula bukas, magtatrabaho ka rito. Tutulungan mo kung itayo ulit to. Maglilinis ka, magsisilbi ka, at gagawin mo lahat hanggang sa bumalik yung mga tao rito. Kasalanan mo to, kaya panagutan mo. What? Are you crazy? Ako? Magtatrabaho sa karinderya? Do you even know who I am? Wala akong pakialam kung sino ka. Businessman ka, di ba? O sige, patunahin mong magaling ka. Tulungan mo kung iangat ulit to. Kapag hindi ka pumayag, itutuloy ko yung demanda sa'yo sa paninirang puri. May video ko ng pagsisigaw mo kahapon. Tandaan mo yan. Napalunok si Kaiser. Alam niyang concerned siya. Kung kakalat yung balitang siya yung nanira sa isang maliit na negosyo, mas malaki yung mawawala sa kaniyang kumpanya. Fine, gagawin ko. Pero sa isang kondisyon. Walang makakaalam sa opisina ko na nandito ako. Wala akong pakialam sa opisina mo. Magsuot ka ng apron bukas. 6:00 ng umaga. Huwag kang malilate. Maagang nagising si Kaiser na masama ang loob. Suot niyang isang simpleng t-shirt at pantalon. Pero kahit anong pilit niyang magmukhang ordinaryo, bakas pa rin sa kanyang kilos ang pagiging elite. Pagdating niya sa tapat ng Luming's pansitan, nakita niyang nakabukas na yung kalahati ng folding door. Si Luming ay abala na sa pag-aayos ng mga upuan at pagpupunas ng mga mesa. Pagkakita sa kanya, hindi man lang ito ngumiti. Itinuro lang nito yung isang tumpok ng mga gulay sa gilid. Eksakto yung dating mo. Akala ko tatakbuhan mo na ako eh. Oh, eto yung apron mo. Isuot mo yan at simulan mo ng balatan yung mga carrots tsaka Baguio beans. Siguraduhin mong manipis yung pagkakaslice. Ayaw ng mga customer ko ng malalaking hiwa sa pansit. Wait. Sinabi ko bang magluluto ako? Ang sabi ko, tutulungan kitang iangat yung business mo. I can give you marketing strategies. I can hire an influencer or I can even pay for a billboard. Pero yung magbalat ng gulay, that's not in my job description.
Job description mo mukha mo. Dito sa karinderya ko, ako yung boss. Kung gusto mong bumalik yung tiwala ng mga tao, kailangan nilang makita na yung lalaking sumigaw na marumi yung pagkain ko ay siya mismong naghahanda ng sangkap ngayon. Ibig sabihin, nagtitiwala ka na sa kalinisan ko. Kaya wag ka ng maraming satsat dyan. Hawakan mo na yung kutsilyo. Padabog na kinuha ni Kaiser yung apron. Kulay pink ito na may bordang bulaklak. Bagay na hinding-hindi niya gagawin sa normal na buhay. Isinuot niya ito at lumapit sa lamesa. Paano ba to? Hindi ako marunong magbalat ng ganito. Sa bahay, may cook ako. Sa labas, may waiter naman. Sus Mariosep, pati pagbabalat hindi mo alam? Ganito yan, tignan mo ako. Dahan-dahan lang para hindi sumama yung laman ng carrots. At mag-ingat ka sa daliri mo. Baka mamaya pati dugo mo maisahog ko sa pansit. Lalo tayong mawalan ng customer. Nagsimulang magbalat si Kaiser. Sa bawat hiwa niya, mukhang nahihirapan siya. Yung mga kamay niya ay nanginginig sa harap ng isang pirasong carrots. Maya-maya lang, may ilang tao nang dumadaan sa harap ng karinderya. Napapatingin sila, nagbubulungan, at yung ilan ay tumatawa pa habang itinuturo si Kaiser. Uy, tignan nyo, di ba yun yung lalaki nag-iskandalo rito nung nakaraang araw? Bakit siya nagbabalat ng gulay ngayon? Baka na konsensya. O baka naman nahuli ni Lumeng na nagsisinungaling kaya pinaparusahan. Pero in fairness gwapo pala siya kapag malapitan, kahit mukhang ewan sa suot niyang apron. Narinig yun ni Kaiser at lalong uminit ang kaniyang ulo. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang sabihin na temporary lang to, pero naalala niya yung banta ni Lumeng tungkol sa demanda. Hindi ko na kaya to. Ang sakit na ng likod ko. Tsaka yung mga tao pinagtatawanan ako. Sinisira mo na yung reputasyon ko. Reputasyon? Eh paano naman yung reputasyon ko na sinira mo? Alam mo ba na simula kahapon, pati yung suki kong si Aling Tising na 10 taon nang bumibili sa akin, hindi na dumaan? Sabi niya, natatakot daw siyang baka may surprise ulit sa pansit ko gaya ng ginawa mo. Sabi ko naman sa'yo, hindi ko sinasadya yun. Inabutan lang talaga ako. Bakit ba kasi layo ng banyo mo? Kahit nasan pa yung banyo ko, kung maayos kang tao, hihingi ka ng dispensa, hindi mo ko ipapahiya. Oh, tapos na ba yan? Hugasan mo na yan tsaka ihanda mo na yung kalan. Magsisimula na tayong maggisa. Sa buong umaga, si Kaiser ang nagsilbing utusan ni Lumeng. Siya yung tagahugas ng mga platong pinagkainan, tagawalis ng paligid, at tagatawag ng mga customer sa labas. Tuwing may dadaan, kailangan ngumiti ni Kaiser at mag-alok ng pagkain. Miss, bili na kayo ng pansit. Masarap to, promise. Malinis yung pagkakaprepare. Isang dalagang estudyante ang lumapit. Medyo kinikilig habang nakatingin kay Kaiser. Totoo po, sir. Kayo po ba yung nagluto? Hindi. Yung boss ko sa loob. Pero ako yung nagsiday sa mga gulay. Safe yan. Don't worry. Sige nga, pabili ng isang order. Dahil sa'yo, kaya ako bibili Natuwa naman si Lumeng dahil kahit papaano may pumasok na pera. Pero hindi pa rin sapat yon para mabawi yung nawalang kita nung nakaraang araw. Nang dumating yung tanghalian, dagsa yung mga tao sa ibang karinderya. Pero sa kanila, 3 o 4 lang yung nakaupo. Oh, anong tinitingin-tingin mo dyan? Kumain ka na muna. Eto, pansit tsaka kanin. Yan lang yung kaya natin kainin ngayon dahil kailangan magtipid. Umupo si Kaiser sa isang mahabang bench. Tinignan niya yung pagkain. Ito na naman yung pansit. Pero ngayon, alam niya na kung gaano kahirap itong ihanda. Alam niya na yung bawat sahog ay pinaghirapan niyang hiwain. Bakit ka nga pala nagtsatsaga rito? I mean, you're young. You're smart. Bakit karinderya yung pinasok mo? Pangarap to ng nanay ko. Dito niya kami napalaki ng kapatid ko. Nung namatay siya, ako na yung nagpatuloy. Gusto ko mapatunayan na kahit maliit na negosyo lang to, kaya nitong magtagumpay. Pero nung dumating ka, doon gumulo lahat. I didn't mean to destroy your mother's legacy. Talagang bad timing lang talaga lahat. Look, I'm sorry. For real, this time. Natigilan si Lumeng. Ito yung unang pagkakataon na narinig niyang seryoso yung boses ni Kaiser at walang halong kayabangan. Tumingin siya sa mga mata ng lalaki at nakita niyang totoo ang sinasabi nito. Salamat, pero hindi sapat yung sorry lang. Kailangan nating maibalik yung dati. Bukas, kailangan mas marami tayong mahatak na tao.
Isipin mo, businessman ka, di ba? Paano natin gagawing trending uli yung pansit ko nang hindi gumagamit ng pera mo? Kung marketing yung kailangan mo, ibibigay ko sa'yo. Pero sa ngayon, pwede ba mapahinga muna? Pakiramdam ko mas pagod pa ako rito kaysa sa 10 meeting sa opisina. Sige na. Pero magligpit ka muna bago ka umuwi. At tandaan mo, 6:00 uli bukas. Huwag kang magsuot ng mamahaling relo. Baka matalsikan lang ng mantika. Nang makaalis si Kaiser, naiwang mag-isa si Lumeng. Napansin niya yung isang pirasong papel na naiwan ni Kaiser sa mesa. Listahan ito ng mga ideas kung paano mapapaganda yung pwesto niya. Napangiti si Lumeng ng bahagya. Siguro nga, sa kabila ng lahat ng baho at kahiyan, may magandang maidudulot din yung pagdating ng mayabang na lalaking ito sa buhay niya. Pero hindi pa tapos yung problema. Sa labas, may isang matandang lalaki ang nagmamasid. Siya yung may-ari ng pwestong inuupahan ni Lumeng at mukhang may masama itong balita. Ay, Mang Tino! Napadalaw po kayo. May kailangan po ba kayo? Lumeng, narinig ko yung usap-usapan. Marami na rin nagrereklamo sa barangay na marumi raw dito. Alam mo namang ayaw ko ng gulo sa paupahan ko. Kung hindi mo maayos yan sa loob ng 1 linggo, baka kailangan mo ng magbakante. Po, pero Mang Tino, alam niyo naman pong hindi totoo yun. Yung lalaking nandun kanina, siya yung nagumpisa ng gulo tsaka tinutulungan na niya akong ayusin to. Basta, 1 linggo lang. Kapag walang pumasok na pera, tsaka puro reklamo pa rin yung naririnig ko, humanap ka na ng ibang pwesto. Nanghina yung mga tuhod ni Lumeng. 1 linggo? Paano niya mababago yung isip ng buong barangay sa loob ng 7 araw? Habang nagmamaneho naman si Kaiser, hindi niya maalis sa isip niya yung sinabi ni Lumeng tungkol sa pangarap ng nanay nito. Naisip niya yung sarili niyang ama na laging pagtatrabaho lang yung itinuro sa kanya. Parang ngayon lang siya nakakita ng taong nagtatrabaho, hindi lang para sa pera, kundi para sa pag-ibig at alaala. 1 linggo para ayusin yung karinderya. Madali lang yan sa papel. Pero, sa totoong buhay, kailangan kong galingan. Kinuha niya yung kanyang phone at tinawagan ng sekretarya niya. Sarah, cancel all of my afternoon appointments for the rest of the week. May personal project ako na kailangan tapusin. At huwag ka nang magtanong kung ano yan. Just do it. Madilim pa ay nasa labas na ng karinderya si Kaiser. Nang dumating si Lumeng, bit-bit yung mga supot ng sangkap galing sa palengke, nagulat siya nang makitang nakasandal si Kaiser sa pinto ng karinderya. Nakasuot ng jacket at mukhang seryoso. Ang aga mo ah. Akala ko ba 6:00? 5:00 pa lang. At bakit ganyan yung itsura mo? Para kang sasabak sa gera? Gera naman talaga to, di ba? Sabi mo, 1 linggo na lang tayo dito kapag hindi natin nabawi yung mga customer. Narinig ko yung matanda kahapon bago ako umalis. Hindi ako pwedeng mabigo sa unang business rescue ko. Kahit karinderya pa to. Business rescue? Ang lalim mo namang managalog. O sige, kung gusto mong tumulong, bitbitin mo to mga pinamili ko. Mabigat to. Puro karne tsaka gulay yan. Kinuha ni Kaiser yung mga supot. Halos maputol yung ugat niya sa braso dahil sa bigat. Sanay siya sa gym, pero iba yung bigat ng plastic na punong-puno ng hilaw na karne tsaka yelo na natutunaw. Pumasok sila sa loob at nagsimulang mag-ayos. May plano ako. Hindi lang tayo dapat maghintay na pumasok yung mga tao. Kailangan nating ipakita sa kanila na bago na yung Lumengs. Gagawin nating modern karinderya yung branding mo. Ano na namang branding yan? Kaiser. Simple lang yung mga tao rito. Gusto lang nila ng mura at saka masarap na pagkain. Yung mga pakulo mo, baka lalong matakot yung mga kapitbahay ko. Trust me, Lumeng. Kahit kanto to, kailangan ng strategy. Una, kailangan nating linisin yung labas. Pangalawa, kailangan nating mag-alok ng free taste. Pangatlo, kailangan nating ipakita na ako, na isang taong nagreklamo noon, ay kumakain na rito ng walang problema. Sa bagay, ay punto ka ron. Pero paano mo sila mapapapasok? Ang sama pa rin ng tingin sa atin ni Naaling Kising. Iwan mo na sa akin yan. Magluto ko lang ng pinakamasarap na pansit mo. Mas marami, kaysa sa dati. Nagsimulang magtrabaho yung dalawa. Habang nagigisa si Lumeng, si Kaiser naman ay kumuha ng balde tsaka sabon.
Sinimulan niyang kuskusin yung signage ni Luming na medyo madungis na. Pagkatapos, nilinis niya yung bangketa sa harap. Maraming mga taong papasok sa trabaho yung napapahinto at tinitignan yung yayamaning lalaking naglalampaso ng kalsada. Magandang umaga po. Subukan niyo po yung bagong luto naming pansit. Libreng tikim po rito. Isang tricycle driver ang huminto, si Mang Boyet. Hoy, di ba ikaw yung lalaking nag-iskandalo rito? Bakit ka naglilinis dyan? Pinakulam ka ba ni Luming? Hindi po sir, nagkamali lang po ako nung nakaraan. Masarap po talaga yung luto ni Luming. Eto po, subukan niyo yung maliit na cup na ito. Kung hindi masarap, huwag kayong magbayad sa susunod. Nag-aalangan na tinikman ni Mang Boyet yung pansit. Napapikit siya sa sarap. Aba, mas lalong sumarap pa. Parang mas malasa yung timpla ngayon. O sige, bigyan mo ako ng 2 balot. Iuuwi ko sa mga bata. Coming up, sir. Salamat po. Nagsimulang magkaroon ng pila. Yung presence ni Kaiser na halatang hindi taga roon pero nagpapakumbaba ay naging usap-usapan. Sa kalagitnaan ng trabaho, hindi maiwasang magkadikit yung mga balikat ni na Kaiser at Luming sa loob ng maliit na kusina. Oops, sorry. Medyo masikip pala rito. Sanayan lang yan. Ganyan talaga kapag lumalakas yung benta. Pero teka, yung pawis mo, tumatalsik na sa niluluto ko. Punasan mo nga yan. Kumuha si Luming ng malinis na bimpo at mabilis na ipinunas sa noo ni Kaiser. Natigilan si Kaiser. Malapit na malapit yung mukha ni Luming sa kanya. Naaamoy niya yung hininga nitong amoy mint at yung balat nitong amoy bawang at paminta. Amoy ng isang taong masipag. Salamat. Kaya ko naman. Huwag ka nang maarte. Mag-serve ka na ron sa table 4. Marami pang naghihintay. Mabilis na umiwas ng tingin si Luming. Pero ramdam niya yung bilis ng tibok ng kanyang puso. Sa hapon, medyo humupa yung dagsa ng tao. Nakaupo yung 2 sa bench at parehong hapo. Yung mga kamay ni Kaiser ay may mga paltos na dahil sa pagbubuhat at paglilinis. Pero may ngiti na sa kanyang mga labi. Nakita mo ba yung benta natin? Mas mataas to kaysa sa normal na araw mo, di ba? Oo, sobra. Salamat, Kaiser. Hindi ko akalain na gagawin mo talaga to. Akala ko nung una pakitang tao ka lang. To be honest, nung una, pride lang yung dala ko rito. Pero nung makita kita nagtatrabaho mag-isa, narealize ko na ang dami kong hindi alam sa buhay. Mabuti naman at natauhan ka. Pero malayo pa tayo sa goal natin. 1 araw pa lang to. Paano? Bukas? Bukas, magdadala ako ng speaker. Magpapatugtog tayo para mas buhay yung atmosphere. At mag-iisip pa ako ng ibang promo. Pansit for 2, discount for you, mga ganun. Ang corny mo. Pero sige, basta makatulong. Kain na muna tayo. Eto, tinirahan kita ng paborito mong pansit. Alam mo, Luming, ngayon ko lang na-realize na mas masaya palang kumain dito kaysa sa mga 5-star hotel. Talaga? Bakit naman? Doon aircon, dito mausok. Doon kasi, business yung pinag-uusapan. Dito, buhay. At saka, mas masarap yung luto mo kaysa sa mga chef doon. May puso kasi. Napangiti si Luming, isang ngiting hindi pilit. Oh, bakit natahimik ka dyan? May dumi ba sa mukha ko? Wala. Iniisip ko lang kung ano pang pwede natin gawin. Bukas, susubukan natin mag-deliver sa mga karatig opisina. Ako yung magdadala ng mga order. Sigurado ka? Nakakahiya naman sa'yo. Businessman ka tapos gagawin kitang delivery boy. Part of the training. At saka, gusto kong makita nila na yung Lumings level up na. Kinabukasan, maaga pa lang ay ramdam na ni Kaiser yung sakit ng kaniyang katawan. Yung kanyang mga braso ay nananakit dahil sa ilang araw na pagbubuhat ng mga sako ng uling at kaldero. Pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, masigla siyang bumangon. Hindi na siya nagsuot ng necktie. Isang simpleng polo shirt at maong lang yung pinili niya. Habang nagmamaneho patungo sa karinderya, napansin niya yung mga headlines sa social media. May mga blurred na kuha niya habang nagwawalis sa harap ng karinderya ni Luming. Ito na nga ba yung sinasabi ko? Kakalat at kakalat to. Pero bahala na. Mas mahalaga ngayon na hindi mapalayas si Luming sa pwesto niya. Pagdating niya sa karinderya, abala na si Luming sa paghihiwa ng karne. Pero napansin ni Kaiser na para bang matamlay ang dalaga.
Hindi ito yung karaniwang masungit at masiglang Lumeng na sumasalubong sa kanya. Oy boss, bakit parang pasan mo yung mundo dyan? Ang aga-aga pa. Akala ko ba plano natin mag-deliver ngayon sa mga opisina? Ah, Kaiser, dumating ka na pala. Kasi nakita ko yung mga balita sa internet. Yung mga litrato mo rito, nakakahiya sa'yo. Ang daming masamang comment. Sinasabi nila na nabaliw ka na raw. O kaya naman naghihirap na yung kumpanya mo kaya ka nandito. Hayaan mo sila. Hindi nila alam yung tunay na storya. At saka, bakit kinag-aalala si image ko? 'Di ba sabi mo noon wala kang pakialam sa opisina ko? Iba naman yun noon. Ngayon kasi nakikita ko kung gaano ka kapagod. Tapos ngayon, pagtatawanan ka pa ng mga tao. Feeling ko kasi kasalanan ko kung bakit ka napupunta sa ganitong sitwasyon. Binitawan ni Kaiser yung dala niyang gamit at lumapit kay Lumeng. Kinuha niya yung kutsilyo sa kamay nito at inilapag sa lamesa. Tumingin ka sa akin, Lumeng. Ginagawa ko to dahil kasalanan ko naman talaga nung una, di ba? Pero habang tumatagal, na-realize ko na gusto ko tong ginagawa ko. Mas ramdam ko yung pagiging tao rito. Kaysa sa boardroom na puno ng mga plastic na tao. Kaya wag mo nang isipin yun. Yung isipin natin, paano natin mauubos tong 5 bilao ng pansit na i-deliver natin? Bahagyang gumaan yung loob ni Lumeng. Pinunasan niya yung kanyang kamay sa apron at tumingin kay Kaiser. Sige na nga, masyado kang madrama. Oh, eto yung mga listahan ng mga address. Karamihan dyan, mga bangko tsaka butika sa kabilang kanto. Sinabihan ko na sila na magpapadala tayo ng sample. Sample lang? Hindi. Ibibenta natin to. Trust me, kapag natikman nila yung luto mo, sila na mismo yung tatawag para mag-order uli. Akin yung mga lalagyan. Hindi kalaunan, nagsimula ng mag-deliver si Kaiser. Gamit yung kanyang mamahaling sasakyan, nilagay niya yung mga bilao ng pansit sa likod. Sa bawat stop, si Kaiser mismo yung bumababa. Sa isang bangko, nagulat yung security guard nang makita siya. Sir, bawal po dyan yung sasakyan nyo. Teka, kayo po yung nasa balita. Ako nga, Manong. Pero ngayon, delivery man ako ni Lumeng. Eto, order niyo ng pansit. Masarap to. Gawang bahay, tsaka siguradong malinis. Pakisabi sa mga kasama niyo sa loob. Bukas, pwedeng mag-order uli. Aba, sige po sir. Makakatuwa naman kayo. Sige po, ako nang bahala mag-promote sa loob. Halos buong tanghali ay paikot-ikot si Kaiser. Pawis na pawis siya. At yung amoy ng kanyang sasakyan ay humahalo na yung leather seat sa amoy ng ginisang bawang tsaka patis. Pero sa bawat meeting na kukuha niya mula sa mga nakakatanggap ng pagkain, pakiramdam niya ay nakaka-close niya yung isang deal na mas mahalaga sa pera. Pagbalik niya sa karinderya, naabutan niyang puno yung mga mesa. Mukhang nagbunga yung free taste nila kahapon at yung ingay na ginagawa ni Kaiser sa paligid. Yung mga dating umiiwas ay bumalik na. Dala yung kuryosidad kung totoo bang nagtatrabaho roon yung isang sikat na businessman. Kaiser, buti nandito ka na. Tulong, hindi ko na kaya yung dami ng order. Si Aling Nena natataranta na sa paghuhugas ng plato. I'm on it. Anong table number to? Table 5, 2 pansit at extra rice. Coming up! Naging mabilis yung kilos ni Kaiser. Para na siyang pro sa pagsisilbi. Alam na niya kung paano magbalanse ng 3 plato sa isang braso. Habang naglalakad siya sa pagitan ng mga mesa, naririnig niya yung mga puri ng mga customer. Ang sarap talaga ng pansit ni Lumeng, no? Iba yung linamnam. Buti na lang hindi totoo yung balitang marumi dito. Sinabi mo pa. At tignan pa yung waiter nila. Ang gwapo tsaka ang sipag. Swerte ni Lumeng sa assistant niya. Nang mag-aalas 3 na ng hapon, medyo kumalma na yung dagsa ng tao. Naupo si Kaiser sa tapat ng counter habang hinihingal. Inabutan siya ni Lumeng ng isang basong malamig na palamig. Oh, inumin mo muna to. Baka himatayin ka na dyan. Wala na akong katuwang. Salamat. Grabe, Lumeng. Ngayon ko lang na-realize na mas nakakapagod yung ganito. Pero alam mo, nakakasatisfy. Nakakasatisfy? Bakit naman? Kasi nakikita mo agad yung resulta ng paghihirap mo. Yung busog na mukha ng mga tao. Yung pasasalamat nila. Iba yung feeling.
Sa opisina, mga numero lang yung nakikita ko. Dito, buhay na buhay. Nagkatitigan yung dalawa. Sa gitna ng ingay ng mga sasakyan sa labas at yung amoy ng uling, parang huminto yung mundo para sa kanila. Napansin ni Kaiser na may konting uling sa pisngi ni Lumeng. Nang hindi nag-iisip, iniunat niya yung kaniyang kamay at dahang-dahang pinunasan ito. May dumi ka rito. Natigilan si Lumeng. Ramdam niya yung init ng daliri ni Kaiser sa kaniyang balat. Mabilis siyang umiwas at nagkunwaring abala sa pag-aayos ng mga tinidor. Salamat. Siguro sa pag-ihip ko yan sa kalan kanina. Lumeng, tungkol sa deal natin. Bukas yung huling araw bago yung deadline ni Mang Tino, di ba? Oo, at sa totoo lang, kahit malakas tayo ngayon, hindi ko alam kung sapat na to para mapaniwala siya na magtatagal tong negosyo ko. Natatakot pa rin ako na baka bawiin niya yung pwesto. Huwag kang mag-alala. May huling alas pa ako bukas. Iimbitahan ko yung ilang mga food vloggers na kilala ko. Hindi ko babayaran. Papatikimin ko lang ng luto mo. Kapag nag-post sila, wala na magagawa si Mang Tino kundi hayaan ka rito dahil magiging sikat na yung pwesto mo. Sigurado ka ba? Baka naman masyadong high-end yung mga vloggers na yun para sa karinderya ko. Quality is quality, Lumeng. At yung luto mo pang world class. Maniwala ka sa akin. Nang gabing yun, habang nagliligpit sila, hindi na nararamdaman ni Kaiser yung pagod. Yung tanging nasa isip niya ay kung paano niya mas mapapasaya si Lumeng. Pero hindi niya alam, sa kabilang bahagi ng kalsada, si Mang Tino ay may kausap na ibang tao. Isang developer na gustong bilhin yung buong lote para tayuan ng isang convenience store. Basta sigurado kayo sa presyo ha. Bukas na bukas, palalayasin ko na yung dalaga. May dahilan naman ako. Marami namang reklamo doon nung nakaraan. Sige, Mang Tino. Basta malinis yung pwesto bukas ng hapon. Pirmahan na natin yung kontrata. Habang masaya sina Kaiser at Luming sa kanilang tagumpay sa benta, isang malaking unos yung nagbabadyang sumira sa lahat ng kanilang pinaghirapan. Kaiser, salamat talaga sa lahat ha. Kahit na nagsimula tayo sa, alam mo na, sa amoy ng tae. Tumawa si Kaiser ng malakas. Isang tawa na ngayon lang ulit lumabas sa kanyang mga labi sa loob ng mahabang panahon. Huwag mo na ipaalala yun. Pero sige, kung hindi dahil doon, hindi kita makikilala. At hindi ko malalaman na yung pinakamasarap na pansit sa mundo ay matatagpuan lang pala sa kanto. Sus, nambola ka pa. Sige na, umuwi ka na. Magpahinga ka dahil bukas yung pinakamahalagang araw para sa ating dalawa. Nagsisimula palang sumikat yung araw, pero yung kanto, gising na. Para kay Kaiser, ito yung araw ng final presentation niya. Hindi sa harap ng mga board of directors, kundi sa harap ng customers at ni Mang Tino. Bitbit niya yung kanyang laptop at ilang mga gamit na kinuha niya pa sa kanyang kondo kagabi. Pagdating niya sa karinderya, nakita niyang maaga ring nagising si Lumeng. Nakasuot ito ng kanyang pinakamalinis na apron at kahit halatang puyat sa paghahanda ng mga rekado, may ningning yung kanyang mga mata. Good morning, boss. Handa ka na ba sa pinakamalaking araw ng Lumengs? Kinakabahan ako, Kaiser. Paano kung hindi pumunta yung mga sinasabi mong vloggers? Paano kung dumating si Mang Tino tsaka paalisin na talaga ako bago pa tayo makapagsimula? Relax. Hawak ko yung schedule. At isa pa, tignan mo yung labas. Kahit wala pa yung mga vloggers, nakapila na yung mga tao. Yung mga diniliveran natin kahapon, nag-message sa page na ginawa ko kagabi para sa'yo. O-order uli sila. Gumawa ka ng page? Kailan pa? Wala naman akong binibigay na picture sa'yo. Secretly, kinukuhanan kita ng picture habang nagluluto ka. Sabi ko nga sa'yo, marketing is about storytelling. Pinost ko yung passion mo sa pagluluto at yung kwento kung paano mo itinuloy yung pangarap ng nanay mo. Ayun, viral na tayo sa barangay group at pati sa labas. Napangiti si Lumeng, pero mabilis din itong napawi nang makita niya yung isang pamilyar na matandang lalaki na papunta sa kanila. Si Mang Tino, may dalang folder at mukhang formal yung ayos. Sa likod niya ay may dalawang lalaking nakabarong na mukhang mga abogado o ahente. Kaiser, eto na siya. Eto na si Mang Tino.
Huminto yung matanda sa tapat ng karinderya. Tinignan niya yung pila ng mga tao at pagkatapos ay tinignan niya sina Luming at Kaiser ng may halong pag-aalinlangan. Luming, saktong 1 linggo na ngayon. Gaya na napag-usapan natin, kailangan ko ng desisyonan kung itutuloy pa yung upa mo rito. At sa totoo lang, may mas magandang offer na dumating para sa lote na ito. Sandali lang, Mang Tino. Ako po si Kaiser. Alam ko pong may usapan kayo pero tignan niyo muna yung paligid niyo. Sa loob lang ng 1 linggo, naging sentro ng customers itong karinderya ni Lumeng. Hindi lang ito basta kainan. Landmark na rin ito. Iho, negosyo yung pinag-uusapan dito. Yung developer na nasa likod ko, handang bayaran yung buong lote ng cash. Yung karinderya ni Lumeng, barya lang yung binabayad na upa buwan-buwan. Kahit mapuno pa yun ng tao araw-araw, hindi nyo matatalo yung offer ng mga kumpanyang to. Mang Tino, maawa naman po kayo. Dito na ako lumaki. Dito nagtinda yung nanay ko. 1 linggo pa lang kaming bumabangon uli pagkatapos nung gulo. Tumingin yung isa sa mga lalaking nakabarong kay Kaiser. Nanlaki yung mga mata nito. Teka, Sir Kaiser, kayo po ba yan? Yung CEO ng Monteresilio Constructions? Oo, ako nga. At kung plano nyong gibain tong pwestong to para tayuan ng kung anong building, nagkakamali kayo. Hindi nyo makukuha yung permit para sa development na to. Gagawa ko ng paraan para ideklarang heritage site ang bawat katawan ng maliliit na negosyo rito. Natahimik yung lahat. Pati si Luming ay napatulala. Hindi niya akalain na gagamitin ni Kaiser yung kanyang impluensya para sa kanya. Heritage site? Karinderya lang to, iho. Huwag mo naman akong takutin ng ganyan. Hindi kita tinatakot, Mang Tino. Nakikipag-negotiate ako. Ganito, magkano ba yung offer nila? Dodoblehin ko. Bibilhin ko yung pwestong to. Pero mananatiling kay Luming yung pamamahala. Siya yung may-ari ng negosyo. Ako lang yung financer. Kaiser, ano bang sinasabi mo? Hindi ko pwedeng tanggapin yan. Tumahimik ka muna, boss. Business talk to. Mang Tino, ano? Double the price. Cold cash. O gusto mo makipag-away sa mga abogado tungkol sa zoning permits? Nagkatinginan yung mga ahente at si Mang Tino. Mukhang mas malaki yung offer ni Kaiser. Pagkalipas ng ilang minutong bulungan, tumango si Mang Tino. Sige, iho. Kung seryoso ko sa presyo na yan, sa'yo na tong pwesto. Basta pirmahan na agad natin yung papeles. Sarah, pumasok ka na. Biglang pumasok yung sekretarya ni Kaiser na si Sarah mula sa kabilang kanto. Dala yung isang makapal na briefcase. Mukhang kanina pa ito naghihintay ng signal. Eto na po yung mga documents, sir. Handa na rin po yung tseke. Habang nagpipirmahan sila sa isa sa mga mesa ng karinderya, si Luming ay nakatayo lang sa gilid. Hindi makapaniwala sa bilis ng pangyayari. Sa loob ng ilang minuto, yung kanyang kinatatakutang pagpapaalis ay naging seguridad para sa kanyang kinabukasan. Nang makaalis na si Mang Tino at yung mga ahente, hinarap ni Luming si Kaiser. May galit pero may halo ring pasasalamat sa kaniyang mukha. Bakit mo ginawa yun? Sabi ko sa'yo ayaw ko ng limos. Binili mo tong pwesto? Ibig sabihin ikaw na yung may-ari? Tauhan mo na lang ako? Hindi, Luming. Makinig ka. Binili ko yung lupa para walang makapagpaalis sa'yo. Pero yung karinderya, sa'yo pa rin yan. Yung kasunduan natin, babayaran mo ko sa pamamagitan ng kita ng negosyo. Ganun yung investment. Hindi to limos. Business partner tayo. Business partner? Eh paano kung hindi ko mabayaran yung halaga ng lupa? Napakamahal nun. Wala akong deadline. At isa pa, sa sarap mong magluto, baka sa loob ng 1 taon, makapag-branch out na tayo. Tignan mo yung labas. Dumating na yung mga vloggers. 3 sikat na food influencers yung bumaba sa kanilang mga kotse. May mga dala silang ring light at camera. Agad silang lumapit kay Lumeng. Hi, kayo po ba si Miss Lumeng? Kami po yung text si Sir Kaiser. Balita namin, dito raw yung best pansit sa buong Maynila na may secret ingredient na pagmamahal. Opo. Ako nga po. Tuloy po kayo. Ipagluluto ko po kayo. Naging piyesta yung loob ng karinderya. Habang kinukuhanan ng video yung pagluluto ni Lumeng, si Kaiser naman yung taga-ayos ng paligid. Hindi na siya nahihiyang makita sa camera. Sa katunayan,
Siya pa yung nag-explain kung gaano kalinis yung preparasyon ng pagkain. Guys, look at this. Fresh vegetables, meticulously sliced. By me, actually. And the sauce? This is the legacy of Luming's mother. Walang halong kung anong dumi. Ito yung tunay na lasa ng kalsada na pwedeng pang-hotel. Nang matapos yung shoot, nag-viral agad yung mga post. Libo-libong shares yung nakuha ng video sa loob lang ng isang oras. Yung pangalang Lumings ay naging trend. Pagdating ng gabi, pagod na pagod yung dalawa. Naubos yung lahat ng tinda nila, pati yung mga extra na stock ay kinulang pa rin. Nakaupo sila sa labas. Pinapanood yung mga bituin habang humuhupa yung ingay ng kalsada. Kaiser, sorry ah. Para saan? Kasi nung una, ang sama ng tingin ko sa'yo. Akala ko talaga wala kang kwentang tao. Akala ko, puro pera lang yung alam mo. Pero yung ginawa mo ngayon, hindi lang pwesto yung sinalba mo. Pati yung tiwala ko sa sarili ko. Wala yun. Ako nga dapat yung mag-sorry, di ba? Kung hindi dahil sa pagtatay ko rito, hindi mo mararanasan yung stress na yun. At saka, narealize ko, hindi naman pala masama yung maasim na fishball sauce. Kung yung dulo naman ay yung makilala ka. Napangiti si Lumeng at mahinang sinuntok yung balikat ni Kaiser. Bolero. Pero, seryoso Kaiser. Ano nang mangyayari ngayon? Tapos na yung isang linggo. Babalik ka na sa opisina mo, di ba? Natigilan si Kaiser. Oo nga naman. Pero bakit parang ayaw niyang umalis? Bakit parang mas gusto niyang gumising bukas at magbalat uli ng carrots sa tabi ni Lumeng? Siguro, kailangan ko nang bumalik. Marami na rin pending na trabaho doon. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi na ako magpapakita rito. Siyempre, business partner tayo. 'Di ba? Kailangan mong bantayan yung investment mo. Hindi lang yung investment yung babantayan ko, Lumeng. Yung cook din. Nagkatinginan sila at sa unang pagkakataon, hindi na negosyo yung nasa isip ni Kaiser. May namumuong mas malalim na koneksyon sa pagitan nilang dalawa. Oh, sige na. Umuwi ka na. Bukas may bagong menu tayo. Gusto ko matuto ka namang magluto, hindi lang taga-slice. Wait, magluluto ako? Baka masunog ko yung karinderya natin. Tuturuan kita, step by step. Sige na, uwi na. Umalis si Kaiser na may ngiti sa mga labi. Habang nagmamaneho siya pabalik sa dati niyang buhay, alam niyang hindi na siya yung dating Kaiser na walang pakialam sa iba. Natutunan niya yung halaga ng pagpapakumbaba sa gitna ng isang plato ng pansit. Nagbago yung routine ni Kaiser simula nang maging business partner siya ni Lumeng. Kung dati ay alas 9 siya dumarating sa kanyang building sa Makati, ngayon, alas 8 pa lang, tapos na siya sa pakikipag-meeting sa kanyang mga manager para sa umaga. Pagkatapos ito, dali-dali siyang sasakay sa kanyang sasakyan para dumiretso sa kanto kung nasaan yung karinderya. Yung kanyang mga tauhan sa opisina ay nagtataka na kung bakit laging nagmamadali yung kanilang boss at kung bakit amoy ginisang bawang yung suot nitong mamahalin na coat pagbalik sa hapon. Pagdating niya sa karinderya, nakita niyang lalong humaba yung pila. Dahil sa mga viral videos ng mga food vloggers, hindi na lang mga taga-barangay yung kumakain doon. May mga galing na rin sa malalayong lungsod na dala ay mga sasakyan para lang matikman yung sikat na pansit ni Lumeng. Grabe, boss. Mukhang kailangan na natin kumuha ng dagdag na tao. Hindi na kaya ni Aling Nena at nung isang kinuha mo kahapon yung dami ng hugasin. Sinabi mo pa, pati ako, hindi na halos makahinga sa tapat ng kalan. Pero Kaiser, tignan mo, ang daming tao. Minsan, natatakot ako na baka hindi ko na maibigay yung parehong lasa dahil sa sobrang dami ng niluluto ko. Huwag kang mag-alala. Andito ako. Sabi mo, tuturuan mo ako magluto, di ba? Eto na, ready na ako. Nakasuot na ako ng apron sa loob ng polo ko. Tumawa si Lumeng habang nag-aabot ng isang malaking sandok kay Kaiser. O sige, dahil mapilit ka, pero huwag kang iiyak kapag napagalitan kita ha. Sa kusina walang CEO. Lahat dito, pantay-pantay sa harap ng apoy. Nagsimula yung training ni Kaiser. Sa loob ng maliit at mainit na kusina, itinuro ni Lumeng yung tamang pagkakasunod-sunod ng mga sahog, yung pagpapakulo ng broth na gawa sa hipon at buto ng baboy, yung tamang paggisa ng bawang hanggang sa maging golden brown, at yung paglalagay ng pansit sa tamang oras para hindi ito maging malata.
Mainit pala talaga rito, ano? Akala ko madali lang yung ginagawa mo na parang hinahalo mo lang. Akala mo lang yon. Kailangan ng timing dyan. O yung apoy, hinaan mo ng konti. Mas sunog yung sahog natin sa ilalim. Sige, halo pa. Gamitin mo yung lakas ng braso mo, wag lang puro pulso. Habang magkasama sila sa tapat ng kalan, hindi maiwasan yung mga asaran. Kapag nagkakamali si Kaiser, mahina siyang kinukurot ni Luming sa braso. At kapag naman nasasarapan si Luming sa gawa ni Kaiser, binibigyan niya ito ng isang matamis na ngiti na nagpapatigil sa mundo ng businessman. Alam mo, Luming, nung bata ako, pangarap ko rin maging ganito kasaya. Pero dahil kailangan manahin yung kumpanya, puro stress yung hinarap ko. Dito sa karinderya mo, kahit pagod ako, ang gaan ng loob ko. Siguro kasi dito, totoo yung mga tao. Walang nagpaplastikan dahil lang sa pera. At saka, yung saya na nakukuha mo sa pagkain, iba yun sa saya na nakukuha mo sa pagpirma ng kontrata. Oh, tikman mo tong gawa mo. Ano sa tingin mo? Kumuha si Kaiser ng maliit na kutsara at sinubukan yung kanyang nilutong pansit. Nanlaki ang kanyang mga mata. Aba, masarap. Parang gawa mo na rin. Siyempre, magaling yung nagturo eh. Pero seryoso, Kaiser. May talento ka. Baka gusto mo nang mag-resign dyan sa kumpanya mo at maging full-time cook ko na lang. Kung ikaw yung boss ko habang buhay, bakit hindi? Pero teka, baka magselos yung mga investors ko kapag nalaman nilang mas mahal ko na yung pansit kaysa sa construction. Nagtawanan yung dalawa. Pero sa kalagitnaan ng kanilang kasiyahan, may isang pamilyar na mukha yung pumasok sa karinderya. Isang babaeng nakadress na pang-opisina at naka-high heels. Sir Kaiser, sorry po kung naistorbo ko kayo rito, pero kailangan niyo pong makita to. May kumakalat na balita sa Business Journal. Sinasabing pinababayaan niyo na yung kumpanya para sa isang small-time karinderya. Tsaka, baka bawiin ng mga board of directors yung posisyon niyo bilang CEO. Natahimik yung buong karinderya. Tumingin si Luming kay Kaiser. Bakas yung pag-aalala sa kanyang mukha. Alam niyang malaking sakripisyo yung ginagawa ni Kaiser para sa kanya. Kaiser, totoo ba to? Baka naman masyado ka nang nakatutok dito sa amin. Ayokong mawala sa'yo lahat dahil lang sa pagtulong mo sa akin. Sarah, hayaan mo sila. Alam ko yung ginagawa ko. Hindi nila pwedeng bawiin yung posisyon ko ng walang sapat na dahilan. At isa pa, hindi lang to basta karinderya. Investment to. At nakikita niyo naman yung resulta, di ba? Pero sir, kailangan niyo pong humarap sa board meeting bukas ng hapon. Kailangan niyong ipaliwanag kung bakit kayo nandito lagi. Kung hindi, baka mag-pull out yung mga malalaking investors natin. Bumuntong hininga si Kaiser. Tumingin siya kay Luming na ngayon ay nakayuko na at tila nahihiya. Sige, pupunta ako bukas. Luming, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Hindi kita iiwan dito. Business partner tayo, di ba? Isang team tayo. Kaiser, baka mas mabuti kung bumalik ka na muna doon ng full-time. Kaya ko na rito. Malakas na yung benta natin at maayos na yung pwesto. Huwag mo nang itaya yung kumpanya mo para sa akin. Hindi lang to para sa kumpanya, Luming. Para to sa atin. Bukas, pagkatapos ng meeting, babalik ako rito. Pangako yan. Kinabukasan, sa loob ng isang malaking conference room, hinarap ni Kaiser yung mga board of directors. Lahat sila ay seryoso yung mukha at may hawak na mga dyaryo tsaka tablet na nagpapakita ng mga litrato niya sa karinderya. Mr. Monterecillo, ano tong nababalitaan namin? Isang sikat na CEO, nagwawalis ng kalsada tsaka nagluluto ng pansit sa isang maduming kanto. Sinisira mo yung image ng kumpanya natin. First of all, hindi madumi yung kantong yon. Malinis yung karinderya ni Luming at mas malinis yung puso ng mga tao doon kaysa sa ilang mga tao rito sa loob ng kwartong to. Pangalawa, hindi ko pinababayaan yung kumpanya. Tignan yung quarterly reports natin. Tumaas yung profit natin ng 15% dahil sa mga bagong strategy na ginawa ko. Pero yung oras mo, Kaiser, doon ka nakatutok. Isang maliit na negosyo lang yun. Bakit mo binubuhos yung panahon mo doon? Dahil doon ko natutunan yung tunay na halaga ng serbisyo. At kung ayaw nyo sa ginagawa ko, handa akong bumaba sa pwesto. Pero tandaan nyo, ako yung nagdala sa kumpanyang to kung nasaan man to ngayon. At kung aalis ako, isasama ko lahat ng mga projects ko. Natahimik yung mga directors. Alam nilang hindi nila kayang mawala si Kaiser. Pero alam din ni Kaiser na kailangan niyang balansehin ang lahat. Pagkatapos ng meeting,
hindi na siya nagpalit ng damit. Dire-diretso siyang bumalik sa karinderya ni Lumeng. Pagdating niya doon, gabi na. Sarado na yung karinderya pero bukas pa yung ilaw sa loob. Nakita niya si Lumeng na nakaupo sa isa sa mga mesa. Nagbibilang ng benta pero haltang malayo ang iniisip. Diba sabi ko babalik ako? Bakit parang namatayan ka dyan? Kaiser! Akala ko hindi ka na darating. Kumusta yung meeting? Tinanggal ka ba? Hindi. Masyado silang takot sa akin. Pero Lumeng, narealize ko na tama ka. Kailangan ko ring ayusin yung oras ka. Pero hindi ako titigil sa pagpunta rito. Gusto ko habang lumalaki yung kumpanya ko, lumalaki rin yung karinderya mo. Salamat, Kaiser. Pero alam mo, kahit wala ka rito buong araw, basta alam kong okay ka, masaya na ako. At saka, may surprise ako sa'yo. Ipinakita ni Lumeng yung isang bagong design ng menu. Ano to? Ibebenta mo talaga to? Oo, para kahit wala ka rito, lagi kitang naaalala. At para malaman ng mga tao na yung isang CEO ay natutong magmahal ng pansit. Nagkatitigan yung dalawa sa ilalim ng malamlam na ilaw. Sa puntong yon, alam nilang hindi lang negosyo yung nagbubulong sa kanila. Lumipas yung mga linggo at tila naging normal na bahagi na ng buhay ni Kaiser yung paghati ng kanyang oras sa trabaho sa opisina at trabaho sa karinderya. Isang umaga, habang nag-aayos si Kaiser ng mga bagong delivery boxes na may tatak na Lumengs, napansin niyang may mga hindi pamilyar na tao na nagmamasid sa labas. Lumeng, napansin mo ba yung mga lalaking nakashade sa tapat? Kanina pa sila nakatitig sa atin. Mukhang hindi sila taga rito. Tsaka lalong hindi sila mukhang gutom sa pansit. Baka naman mga osisero lang. Alam mo naman, sikat na tayo. Kaiser, may gusto nga pala akong itanong sa'yo. Bakit mo ba talaga ginagawa lahat ng to? Binili mo yung lupa. Tinulungan mo ako sa marketing. Pati pagluluto pinag-aralan mo. Hindi na to basta pambawi sa kahihiyan mo noon, di ba? Natigilan si Kaiser sa pagtiklop ng karton. Tumingin siya kay Lumeng na nooy nag-aabang ng sagot. Yung kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Hindi dahil sa kape, kundi dahil sa katotohanang matagal na niyang itinatago. Sa totoo lang, Lumeng. Nung una talaga, ayoko na kasing mademanda o mapahiya sa social media. Pero habang tumatagal, naramdaman ko na mas ako yung Kaiser na nandito sa karinderya kaysa sa Kaiser na nakaupo sa leather chair. At higit sa lahat, dahil sa'yo, ikaw yung nagpakita sa akin na may mas mahalaga pa sa profit margin. Anong ibig mong sabihin? Huwag mong sabihin, dahil sa akin, kaya ka nagtitiis sa init dito. Hindi lang nagtitiis, Lumeng. Masaya ako rito. Gusto kita. Gusto ko yung tapang mo. Yung pagmamahal mo sa trabaho, tsaka yung pagiging totoo mo. Sa mundo ko, lahat may kapalit. Pero dito sa'yo, pansit lang yung kailangan kong bayaran. Pero ang laki ng kapalit sa pakiramdam ko. Namula yung mga pisngi ni Lumeng. Hindi siya sanay sa ganitong diretsahang usapan. Lalo na mula sa isang lalaking dati ay sinigawan siya sa harap ng maraming tao. Pero bago pa siya makasagot, biglang pumasok yung isa sa mga lalaking naka-shades na napansin ni Kaiser kanina. Mr. Montresillo, pinapatawag po kayo ng Board of Directors. Ngayon na po, may emergency meeting tungkol sa merger ng kumpanya. Tsaka kailangan yung pirma nyo. Kung hindi kayo sasama, mapipilitan silang ituloy yung legal action laban sa neglect of duty nyo. Ano? Sinabi ko na sa kanila na sa hapon pa ako babalik sa opisina. Sabihin mo sa kanila, busy ako rito. Kaiser, sumama ka na. Emergency yan. Huwag mong hayaang masira yung pinaghirapan mo sa kumpanya dahil lang sa pagtulong mo rito. Kaya ko na rito, andyan naman si Aling Nena. Pero Lumeng, nangako ko sa'yo na tatapusin natin yung bagong inventory system ngayon. Mamaya na yan. Mas mahalaga yung trabaho mo doon. Sige na, lumakad ka na. Hihintayin kita rito pagkatapos. May pag-aalinlangan man. Sumama si Kaiser sa mga tauhan ng kumpanya. Pag alis niya, parang biglang naging malamig yung paligid para kay Lumeng. Sinubukan niyang mag-focus sa pagluluto, pero yung isip niya ay lumilipad patungo kay Kaiser. Iniisip niya kung hanggang kailan magtatagal yung ganitong setup. Habang nasa meeting, hindi mapakali si Kaiser. Yung mga investors ay naglalatag ng mga plano para sa isang bagong township project. Pero yung nasa isip ni Kaiser ay kung sapat ba yung binili nilang sahog
para sa tanghalian. Mr. Montresilio, nakikinig ka ba? Yung project na to ay worth billions. Pero yung balita namin, mas interesado ka sa pagbebenta ng noodles sa kalye. Is this a joke to you? It's not a joke. It's a business model that you wouldn't understand. Pero sige, pipirmahan ko yung merger papers na yan sa isang kondisyon. Gusto ko, yung Lumings yung magiging official food provider sa lahat ng construction sites natin. Isang malaking contract para sa karinderya. Nagulat yung mga directors. Hindi nila akalain na pati sa malalaking deals ay isasama ni Kaiser yung maliit na karinderya. Matapos yung mahabang argumento, napilitan ng mga ito na pumayag dahil alam nilang si Kaiser lang yung makakapagpatakbo ng merger ng maayos. Paglabas ni Kaiser sa meeting, agad niyang tinawagan si Luming pero hindi ito sumasagot. Kinabahan siya. Mabilis siyang nagmaneho pabalik sa karinderya kahit malakas na naman yung ulan. Nang makarating siya, laking gulat niya nang makitang sarado na yung karinderya kahit alas 5 pa lang ng hapon. Luming! Luming, andyan ka ba? Aling Nena? Binuksan niya yung pinto at nakita si Luming na nakaupo sa sulok habang may hawak na sulat. Umiiyak ito. Ano nangyari? Bakit ka umiiyak? May nanakit ba sa'yo? Kaiser, may dumating ng mga tao kanina. Sabi nila, bibilhin na raw tong pwesto dahil gagawin daw itong parking lot ng bago mong project. Ipinakita nila yung blueprints. Kaiser, totoo ba to? Yung merger na pinirmahan mo, kasama tong lote natin sa gigibain? Nanigas si Kaiser. Kinuha niya yung papel at tinignan ng blueprints. Doon lang niya na-realize na yung kumpanyang ka-merger niya ay matagal na palang may mata sa buong block na kinatatayuan ng karinderya. At dahil pumirma siya sa merger, technical na pumayag siya sa lahat ng projects nito. Hindi ko alam to. Luming, maniwala ka. Binili ko tong pwesto para protektahan ka, hindi para gibain. Pero, bakit pirma mo yung nandito? Sabi nila, ikaw raw yung nag-approve ng demolition plan. Kaiser, niloloko mo ba ako? Ginawa mo ba lahat ng to para lang mapalapit sa akin at makuha tong lupa nang hindi ako lumalaban? No, hindi ko gagawin yon. Luming, makinig ka sa akin. Aayusin ko to. Hindi nila pwedeng galawin to. Board yung gumawa nito sa likod ko. Umalis ka na muna, Kaiser. Hindi ko na alam kung sino yung paniniwalaan ko. Akala ko totoo ka. Akala ko, mahal mo rin yung karinderya ko gaya ng pagmamahal ko rito. Pero mukhang business pa rin pala talaga yung nasa huli. Luming, please. Umalis ka na. Huwag mo muna akong kausapin. Lumabas si Kaiser sa ulan. Basang-basa at bagsak yung balikat. Habang naglalakad sa ulan, naalala ni Kaiser yung unang araw na nagtais siya rito. Sino yung mag-aakala na yung amoy ng panis na sarsa yung magdadala sa kanya sa pinakamasakit na desisyon ng buhay niya? Pero alam niya yung gagawin niya. Hindi niyo makukuha yung karinderya niya. Kahit mawala pa sa akin lahat. Bumalik siya sa kanyang kotse at tinawagan ng kanyang pinakamagaling na abogado. Samantala, naiwang mag-isa si Lumeng sa loob ng madilim na karinderya. Tinitigan niya yung apron ni Kaiser na nakasabit sa dingding. Gusto niyang magalit, pero higit sa galit, yung nararamdaman niya ay pangungulila. Napagtanto niya na sa loob ng maikling panahon, yung yayamaning businessman na to ay hindi lang naging business partner, kundi naging kulay ng kanyang araw-araw na buhay. Bakit kailangan maging ganito kahirap? Akala ko, okay na kami. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at tumayo. Hindi siya susuko ng ganun na lang. Kung kailangan lumaban para sa pangarap ng nanay niya, lalaban siya. Kahit pa yung kalaban niya ay yung lalaking minahal niya na. Hindi tumigil yung ulan hanggang sa sumapit yung madaling araw. Buong gabi ay hindi natulog si Kaiser. Nakakalat sa kanyang mesa sa opisina lahat ng mga dokumento ng merger na pinirmahan niya kahapon. Gamit yung isang magnifying glass at yung tulong ng kanyang abogado sa kabilang linya, binusisi niya ang bawat pahina at doon niya nakita yung fine print. Mga hayop,
Sinadya nilang itago to. Alam nilang binili ko yung lupa ni Lumeng, kaya sinasama nila ito sa plano nang hindi ko napapansin. Akala nila malalamangan nila ako sa sarili kong laro. Kinuha ni Kaiser yung kanyang jacket at susi ng sasakyan. Wala siyang pakialam kung madaling araw pa lang. Kailangan niyang makausap si Lumeng bago pa dumating yung mga demolition crew na balita niya ay nakatambay na sa kabilang kanto. Pagdating niya sa karinderiya, nakita niyang nakabukas na yung ilaw. Si Lumeng ay hindi nagluluto ng pansit. Sa halip, nag-iimpake ito ng mga gamit. Yung mga kaldero, sandok at mga baso ay nakalagay na sa mga balikbayan box. Baka sa mukha ng dalaga yung pagod at yung pamamaga ng mga mata dahil sa pag-iyak. Lumeng, itigil mo yan. Huwag kang mag-impake. Bakit pa, Kaiser? Para hintayin na lang nagibain tong pwesto habang nandoon ako sa loob. Sabi ng mga tao kagabi, may order na raw sila. At ikaw yung may-ari ng lupa, di ba? Kahit anong gawin ko, wala akong laban. Makinig ka sa akin, please. Kahit ngayon lang, may nahanap akong butas sa kontrata. Yung pagbili ko ng lupang to. Hindi pa pala fully registered sa pangalan ng kumpanya, kundi sa pangalan ko personally bilang individual owner. Ibig sabihin, hindi nila pwedeng galawin to nang wala akong pirmang hiwalay para sa demolition permit. Eh di ba pipirma ka pa rin naman? Businessman ka, Kaiser. Isang kanto lang to. Kumpara sa bilyon-bilyon na kikitain mo sa project na yan. Huwag mo na akong lokohin. Masakit na eh. Lumapit si Kaiser at hinawakan yung magkabilang balikat ni Lumeng. Ramdam niya yung panginginig ng dalaga. Lumeng, tignan mo ako. Sa tingin mo ba, pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan natin, mula sa pagtatayo ko rito hanggang sa pagtuturo mo sa akin magbalat ng carrots, ipagpapalit ko to sa pera? Yung karinderyang ito ay nagligtas sa akin. Hindi ko pipirmahan yung permit. Kahit mabaon ako sa kaso, hindi ko ibibigay yung lupang to. Pero paano yung kumpanya mo? Sabi mo, pwedeng bawiin ng board yung posisyon mo. Hayaan mo sila. Nag-file na ako ng resignation letter kaninang alauna ng madaling araw. Pero bago ako umalis, kinuha ko yung majority shares ng holding firm na may-ari ng pwestong to. Sa madaling salita, ako na yung may-ari ng buong block na to at hindi na ako part ng merger. Malaya na tayo. Nabitawan ni Lumeng yung hawak niyang sandok. Hindi siya makapaniwala na tinalikuran ni Kaiser yung pagiging CEO para lang sa kanya at sa maliit na karinderya. Nag-resign ka? Kaiser, baliw ka ba? Ang laki ng kumpanya niyo. Bakit mo ginawa yun? Dahil mas gusto kong magluto kasama ka. Lumeng, seryoso ako. Nung sinabi ko na gusto kita, hindi lang yun dahil sa pansit. Gusto kita dahil ikaw lang yun nakakita sa tunay na Kaiser. Hindi na nakapagsalita si Lumeng. Sa halip, niyakap niya ng mahigpit si Kaiser. Doon niya ibinuhos lahat ng takot at lungkot na nararamdaman niya simula kagabi. Naramdaman ni Kaiser yung init ng luha ni Lumeng sa kanyang dibdib at lalo niyang hinigpitan ng yakap. Maya-maya, narinig nila ang ugong ng mga makina sa labas. Pagtingin nila sa bintana, 3 malalaking truck at isang bulldozer yung huminto sa tapat ng karinderya. Bumaba yung isang lalaking naka-hard hat, hawak yung isang clipboard. Magandang umaga po. May order po kami na simulan yung clearing operations dito sa area na to. Sino po yung in charge? Lumabas si Kaiser. Suot ang kanyang lukot na polo. Ako yung may-ari ng lupang to. At wala kayong clearing operations na gagawin dito. Naka-file na yung injunction sa korte. Kung itutuloy niyo yan, trespassing at malicious mischief yung ikakaso ko sa inyo. Pero sir, may order po kami galing sa board. E-check niyo yung records niyo. Ngayon, kung ayaw niyo ng gulo, paalisin niyo na yung mga truck niyo sa tapat ng pwesto namin. Nakakaharang kayo sa mga customer. Nagkagulo ang mga tauhan ng demolition. Nagtawagan sila sa kanilang mga opisina at makalipas ang ilang minuto, isa-isang umalis yung mga truck. Nanalo si Kaiser. Nanalo sila. Nang mawala na yung mga truck, humarap si Kaiser kay Lumeng na kanina pa nakamasid sa pinto. Oh, ano? I-unpack mo na yung mga box na yan. Maraming customer na darating mamaya dahil sigurado akong viral na naman tayo dahil sa bulldozer na yan. Kaiser, salamat. Pero, paano ka na? Wala ka ng trabaho. Wala ka ng opisina. Sino yung nagsabing wala akong trabaho?
'Di ba? Business partner mo ako. At saka naisip ko, bakit hindi natin gawing franchise yung karinderya? Gagamitin ko yung natira kong pera para magbukas ng 5 branches sa loob ng 6 na buwan. Pero ikaw pa rin yung magpapatakbo ng main branch at ikaw yung titingin sa quality control. Grabe ka talaga. Businessman ka pa rin hanggang dulo, ano? Pero sige, pahig ako. Sa isang kondisyon. Ano yun? Dapat marunong ka na talagang mag-isa nang hindi nagtatanong kung nasaan yung patis. Nagtawanan yung dalawa. Sa gitna ng kaguluhan ng kalsada at ng nakaraang gabi, nahanap nila yung kapayapaan sa isa't isa. Sinimulan nilang ilabas uli yung mga gamit. Habang nagpupuna si Kaiser ng mesa, dumarating na yung mga suki nilang tricycle drivers at mga negosyante. Oh, akala ko ba gigibayin to? Butin lang, hindi natuloy. Gutom na kami sa pansit nyo. Hindi matutuloy yun, Mang Boyet. Mas lalong tatatag yung Lumengs ngayon. Oh, maupo na kayo. Boss Lumeng, 5 order ng special pansit. Coming up! Kaiser, ihanda mo na yung mga gulay. Habang patuloy sa pagdagsa yung mga customer, yung kanto ay nananatiling buhay. Yung amoy ng ginisang pansit ay paalala na sa bawat ulan na dumarating, laging may kasunod na pagsibol ng isang magandang bukas. Thank you.